Tiniyang din ni U.S. Ambassador to the Philippines Philip Goldberg na iginagalang ng Amerika ang batas sa Pilipinas kaugnay sa issue ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ngunit iginiit ni Goldberg na mutual interest at benefit ang dahilan ng pagpasok sa kasunduan ng bansang Amerika at ng Pilipinas. Yan ang tinutukan ng aming kasama si Ria Fernandez. Nirerespeto ni U.S. Ambassador to the Philippines Philip Goldberg ang opinyon ni Senadora Miriam Defensor Santiago kaugnay ng pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa bansa. Nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Foreign Relations ukol sa legalidad ng EDCA. Makailang ulit sinabi ni Santiago na hindi balidot epektibo ang kasunduan dahil hindi pa ito dumadaan at pinapayagan ng Senado, alinsunod sa Article 7, Section 21 ng Saligang Batas. Na nakalagay sa ating Constitution, kailangan na pumabayag ang Senado sa treaty or international agreement. Nakalagay dyan na treaty or an international agreement can be valid and effective only after concurrence by the Senate. The EDCA as it is now is not valid and it is not effective. Wala man sa posisyong magkomento, ipinauubaya na ni Goldberg ang mga legal na isyu ng kasunduan sa ating Korte Suprema at Senado. Ngunit iginiit niya na bilang matagal na magkaibigan na ang Estados Unidos at Pilipinas, mutual interest ang nag-udyok kung bakit pumasok ang dalawang bansa sa kasunduan. The United States and the Philippines entered into the Enhanced Defense Cooperation Agreement because we feel it's in our mutual interest. And we also worked quite hard to make sure from the Philippine side, as they brought these issues to us, that it would be consistent with the Constitution. But those are matters for the Supreme Court here and for the Senate and for others to discuss and to work out. Sa pamamagitan umano ng EDCA, matutulungan na mahasa ang ating puwersa militar at mas mapalalawak pa ang ating kaalaman sa maritime security. Mabibigyan din umano tayo nito ng tiyak na humanitarian assistance sa oras ng kalamidad, gaya ng agarang ayuda ng Amerika noong manalasa ang Super Typhoon Yolanda sa Silangang Visayas noong Nobyembre 2013. The idea that the United States will be more present in the region and that we're supporting an ally. Our oldest ally in Asia, which is the Philippines, with the oldest defense treaty with an ally in the region, as it builds its minimum credible defense. Samantala, sinabi ni Goldberg na marami pa umanong dapat pag-usapan tungkol sa EDCA na kinakailangan pagkasundo ang pareho ng dalawang bansa. Well, many of these things remain to be worked out through the Mutual Defense Board, the Security Enhancement Board, which is a long-standing process between our two militaries. And as people probably know, there have been no decisions made on any of the issues involved in EDCA until all of these things are settled and until the Mutual Defense Board meets and decides what is in our mutual benefit and mutual interest. Matatanda ang unang nilagdahan ni na Defense Secretary Voltaire Gazmin at Goldberg ang EDCA. Niratipikahan naman ito ng Pangulo noong June 6, 2014 at nag-come into force noong June 24, 2014 bilang isang executive agreement. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.